Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino OFW. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos. Ipagpasensyahan nyo na po yung vlog ni Lolo Miguel. Tayo'y sinusumpong palagi ng anxiety. The last few weeks, yung panic attack hindi nawawala. Laging mag-update lang tayo mga kaibigan kasi kanina nanood ako dun sa live dun sa mga video sa live ni Sekyama. So itong si Obarak, anak ng Teting Punyemas, nagwawala na naman. Tapos meron pa tong yung sinasabi niya na inuutusan niya tatong si Inday Marie na gusto na naman magkalkal ng buhay dun sa dun sa Isabela. Naku, dun ka na maliletse ka na dun, Inday Marie. Pag nagpunta ka ng Isabela, pag nagpunta ka ng Baluarte, mayayari ka na dun. Tapos kanina, ito yata may nakaakyat yata na hindi napansin ni Sekyama. Si yata yun, si Amazing Idiot yata yung nakaakyat kanina. Siyempre nandun sila Parking Boy kanina Si Parking Boy, saka si Lemur Creation nandun din kanina Tapos si yung lagi nagpi-pray sa atin, yung si Aliyah, basta nandudong kanina. Galit si Senyor. Bakit daw gano'n syempre, talagang si Parking po syempre wala man siyang abiso kaya Sekyama, talagang gustong-gusto na niyang murahin syempre talagang hindi tayo papayag ng gano'n na mangyayari Kaya nalulungkot doon din kanina sila Tatay na Sukir. Nalulungkot din dito si Tatay na Sukir kanina Dahil talagang ibang klase talaga tong si Donna, tsaka itong si Obarak. Napaka talaga mga kaibigan. Tapos nabanggit ni Senyor na bawal magpaakyat yung sino mang vlogger ng UTW. So malinaw yung mga kaibigan. So nasa pagsunod na lang yan ng mga FLM solid vloggers, defenders. Kasi ang pinupunto naman dito kanina, umakyat pa ron si Senyor Pavarotti, Luciano Pavarotti. Sinasabi niya meron siyang sinasabi na na kung magtutulong-tulong yung mga ilang ba yung basta there is more or less mga 17,000 yata ganun, o tapos 20,000 plus or something yung 17,000 plus yung yung billionaires, tapos 17,000 plus yung mga multimillionaire. So ang point lang naman dito ni Luciano Pavarotti lang naman yung bang kung nagsama-sama lahat ng panahon ng pandemic, ang sarap sana 'di ba nagkatulungan ng maigi. Tama naman yun Ganito talaga ako magawa pag yung ganyan yung nasusumpong yung panic attack, kung ano yung topic na naiisip ko, nai-stopball talaga yung utak ko. Kaya talaga wala talaga tayong karapatan na ito nga, naka-live si titingnan ko kung makakakit ako mamaya kahit makabati man lang ng matagal na rin tayong hindi nakakaakyat ng Tapos may sinasabi pa si Senyor kanina na yung tungkol naman dun sa yung ilang porsyento ba yung poverty ng Pilipinas, yung population. Gusto mga 20% yata ng ng population ng Pilipinas ay in poverty, na nasasadlak sa kahirapan. Kaya doon natin makikita mga kaibigan, yung puso at isipan ni Apo Lakay natin ay nasa puso, ay nasa tao. Ang iniisip niya lagi yung kapakanan ng taong bayan.
Umiinom ako ng tsaa kasi malamig na sa labas. Nag-snow kanina, kaunti lang. Pagpepreno ko, dumudulas yung gulong. Medyo nasa mga 40 yung takbo ko, 50. Pagpreno ko, halos lumampas na ako ron sa kasi stoplight. Kaya pagpasalamat natin talaga mga kaibigan. Dahil ang mantra ng buhay ni Senyor ay ang tumulong. Talagang si Senyor ang nakakuha ng lahat ng kwalifikasyon ng isang leader, lahat halos namana niya sa pag-uugali, namana niya lahat ito kay Apo Lakay Senior natin na si Presidente Ferdinand Edwin Marcos. Kuhang-kuha niya talaga mga kaibigan. Yung mantra ng buhay niya, yung sa pagtulong, talagang nakaka-overwhelm. Grabe talaga tong si David Ilagan. Biro nyo, sabihin pa niya ron sa dun sa live niya na si Sekyama nagpapagamit dun sa warden. Isipin nyo yung mga kaibigan kung siya manira, kung siya ang bumabato ng mga akusasyon sa FLM vloggers, ganun-ganun na lang pwede. Kasi nga UTW mga kaibigan di ba? Pag sila pwede. Pag tayo kaso kaagad, puro kaso. Yun ang kanilang pinagmamalaki. Na which is wala naman. Tapos pa mga kaibigan, ilalabas ni Alfa Romeo, may panibago tayong Showtime with Alfa Romeo. So ilalahad ngayon ni Alfa Romeo itong dalawang anak ni Vic Lorenzo at itong kanyang asawa. So may pasensya na kayo mga kaibigan. The Lolo Miguel is like this. Only ilalabas ni Alfa Romeo. So makikilala natin kung sino yung mga yon at kung ano yung mga estado nila sa buhay at kung ano yung mga meron sila para sa lifestyle check na gagawin kay Vic Lorenzo sa kanyang mga ari-arian, sa kanyang mga negosyo at sa kanyang pamilya. Kasi lifestyle check damay pati ang mga anak niya rito, pati ang asawa niya at yung malalapit niyang mga kamag-anak. Sigurado yan mga kaibigan, sa lifestyle check malalaman natin. Dahil alam naman natin ang kalakaran ni Vic Lorenzo. Hindi lingid sa ating kahalaman dito sa social media ay nahahayag ang kanyang tunay na kulay. So yun mga kaibigan. Dapat may nabanggit pa rin mga kanina na ito palang yung isang Talino Warriors na si Graveyard, nagpapanggap pala ito na nagpapanggap na isang magaling siya sa isang bagay na pero ang trabaho pala niya mga kaibigan, isa pala siyang bellboy. So ang bellboy kasi naging trabaho ko rin dati yan nung araw, nung kabataan ko talaga, yung unang-unang pag-abroad ko sa Abu Dhabi. Nakapagtrabaho ko sa Abu Dhabi bilang isang bellboy. Magandang trabaho ang bellboy. Maraming tip. Marami kang pera pag bellboy ka, tapos magaling ka makitungo sa iyong guest. Naalala ko ngayon yung bellboy na yan. Merong isang halos regular guest naman, nagpaalalay sa akin, lasing na lasing siya lasing na lasing, nagpaalalay sa akin doon sa kwarto. Siyempre Arabo inalalayan ko doon sa kwarto hanggang sa makarating na sa kwarto. Tapos bumunot ng pera mga kaibigan, ang kapal, ang dami, dirhams sabi niya, you take. Pinakukuha niya ako ng pera. Siyempre bellboy tayo, utak agad ang ginamit ko. Okay boss, I will take. Kumuha ako ng 10 dirhams. At ilang beses kong inulit-ulit sa kanya, thank you, shukran,
Siyempre, naglalasing-lasingan lang yun. Siyempre, tinitingnan niya kung mabait nga siguro ako o kung mapapagkatiwalaan niya ako. Ganon yun mga kaibigan. Pinakita sa kanya, kumuha ko ng 10 dirhams. Ang dami ng pera kung 100 dirhams o 50 dirhams yung kunin ko. Pwede naman pero siyempre, labag sa kalooban natin yung gagawa ng masama. Di ba? Yung magmamalabis tayo sa ating kapwa. Yung magsasamantala tayo sa ating kapwa. So, yun na. Tapos marami pa yung mga guest na, yung mga ibang guest dati na na mga okay ako sa kanila. Sinasabi sa akin na kung gusto ko daw na sigarilyo, kasi yung mga Arabo malalakas manigarilyo yan nakahilera doon sa mga kwarto nila yung mga sigarilyo. Kumuha ka lang dyan kung gusto mo. Minsan nakakalibre ako ng mga sigarilyo. Siyempre bilang nila yun kung ilan yun. Kumuha ko isang kaha. Tapos nagti-thank you ako. Gano'n lang paminsan-minsan. Tapos ito pa mga kaibigan, yung isang complainant pala na magiging complainant nito ni Vic Lorenzo, yung may video yata mga kaibigan yung yung pagpalo ng baril doon sa kamay. Hindi yata binali yung daliri, parang pinalo yata ng baril. Ayon doon kay Alfa Romeo kanina doon sa pagkakasalaysay niya pinalo yata ng baril. So makikita natin yan mga kaibigan, talagang lalabas at lalabas ang lahat ng katotohanan. Kaya dito, itong live ngayon ni Apo Lakay, pakikinggan ko naman to bukas. Tapos ito naman yung gagawa natin ng reaction bukas. Itong live ngayon ni Apo Lakay. Siyempre kasi gumawa ko ngayon ng vlog na lalabas lahat yan mga kaibigan. Tapos pa? Ito pa yung yung nakakatawa mga kaibigan. May pinaano si Victoria, si Sis Victoria Vlog. Inaano niya si David Ilagan, si Obarak 3 si Obarak 3 inches with matching kulugo. Meron din daw meron din daw siyang 7 languages. Para akong para ako nahimasmasan, para ako nabuhayan doon nung narinig ko yung yung 7 languages ni Obarak una Espanyol. Mali-mali naman yung mali-mali naman, tapos nagsalita pa ng French, mali-mali din. Tapos nagsalita pa yata ng Italian, mali-mali din. English, mali-mali din, mali-mali daw yung mga yung mga grammar. Tapos nagsalita pa ng ng German. Kung ano-ano pa Tapos hanggang sa nagbisaya na, nagsalita na ng Bisaya. Yung pagsasalita niya ng Bisaya, yun medyo may medyo kayang-kaya pa niya ng konti, medyo tumatama siya ron ng kaunti. Pastilan. Nakapagpabago ng konti ng mood ko yun Talagang inggit na inggit talaga itong si Obarak kay kay Apo Lakay. Ang gusto niyang mangyari magaling din siya at meron din siyang alam na 7 language. Buti sana kung nagpapakilala siyang dati siyang doktor, dati siyang ganito o professional siya. Buti sana kung katulad ko lang siya na ako nakagraduate lang ako ng high school, pasang-awa pa mga kaibigan, totoo yan. Kaya kung ako yung magsalita ng gano'n, sabi ko, meron din akong 7 languages. Magsalita ako, pero ang alam nung manonood ko na ako isang high school graduate lang, maiintindihan nila ako na nagsasabi lang ako na gano'n. Porque Espanyol, mag-German naman tayo. Nay? Mapi-French ako. Bon, merci. Merci beaucoup.
Italia, Mamma Mia! Bisaya, ay sus, Ginoo. Waray. Uy, nagwawaray pa siya kanina eh. Kung magwawaray ako. Uy, David, nabarasan ka sa Stormaton. Pumuyo ka dila. Kung ayaw mo, surok-surokong kita. Natatawa ko kay David Ilagan talaga. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng David Ilagan is David Ilagan. wala namang gustong maging si David Ilagan. Kami lahat gusto namin maging si Francis Leo Marcos. Alam mo kung bakit? Kasi gusto rin namin magawa yung nagawa ni Francis Leo Marcos na pagtulong. 'Di ba? Pero kung kami mangangarap na maging si David Ilagan, na pinagmamalaki niya yung mga ginto niya, meron daw siyang 1 kilong ginto na 24 karat. Loko-loko pala tong David Ilagan na to eh. 24 karat, 1 kilo. Ako, meron ba ako dito yung may 1 kilo ba yung mga ko dito? Wala namang 1 kilo to. Kung pagsama-samahin ko lahat ito, wala naman tong 1 kilo eh. Ayan, Di ba? Ayaw na naman bunga na ito. Ako, meron din akong ginto. Ayan, ginto. Pero hindi mataas na klase ng ginto. Ito 10 karat lang ito na ginto. Hindi ko lang alam kung ilang gramo to. Nakalimutan ko na to kung ilang gramo ito. Napag-usapan na rin natin yung ginto eh. Siyempre ito, meron akong timbangan. Meron akong timbangan para malaman natin kung ilang gramo. Ayan, 000. Yan na rin. Ilang gramo ito. Ito nilagay para makita. Ito 10 karat ito, 10K. Yan ang panlalaki, 10K. Yung pinambili nito, inutang ko sa asawa ko, tsaka sa bangko. Ayan ang gaang nga lang, 132.9 grams lang. Not 10K. Ayan. Yung sing-sing, ilang gramo? 10K din ito. 6.9 grams. Bracelet. Ilang gramo ba yung bracelet ko? Ito bracelet naman ito, 14K ito. 63.3 grams. Bracelet. Dati ginagamit ko to araw-araw eh. Laging sumasabit dun sa laruan ko eh. Yun. Yan ang pagtimbang. Hindi yung sasabi mo meron ka 1 kilo, meron kang ganyan 24 karat 1 kilo. Hindi ganoon ang sasabi mo pa 24 karat. Bihira lang mga kaibigan yung gumagawa ng alahas na 24 karat. Maniniwala pa siguro ko mga kaibigan kung mga 22K. Ito mga 22K kasi yun yata yung pinaka malambot na pwedeng gawin sa alahas. Kasi kung pag purong 24 karat, napakahirap gawin ng napakahirap gawin na kwintas yan, napakahirap gawin na gold yan, napakahirap gawin na sing-sing yan kasi magbe-bend yan mga kaibigan. Yung 99.9% gold is very very soft. Kasi nga dati nanonood ako doon sa YouTube nung about sa mga gold. Ang nire-recommend talaga nila panlalaki
ay 14K para medyo swak din sa budget. Pero ang pinaka-standard dito sa Canada at saka sa US na ginagamit ng mga yung karamihan na mabibili mong gold durable is 10 karat. So 10 karat, ilan ba yun sa kanina? 132. Okay, siguro ang percent ng 24K nito hindi ko lang alam kaya mo na nga napunta tuloy tayo sa gold kasi naalala ko tong si Obarak na sinabi niya meron daw siyang 1 kilo. Maglagay ka ng dyan, ng kiluhan mo o kaya gramuhan mo, igramo mo dun, tsaka mo sabihin kung wala namang masama. Ito, meron akong alahas, ito inutang ko sa asawa ko, tapos yung naripan ko sa tax, tapos umutang ako sa bangko, kaya ko ito nabili, hanggang ngayon binabayaran ko pa to. Yun ang totoo dyan. Tapos sasabihin niya, pero ka naka-Rolex ka, naka-ganon ka. Mukha namang hindi totoo yung Rolex niya. Mukha lang. Siya sobrang sobrang gusto niyang sumikat katulad ni Francis Leo Marcos. Pero hindi siya nagsasabi ng totoo. Pinagmamalaki pa niya yung mga yung mga Hermes, mga yung mga pansabit dito kasi nga pang-protector ako dun sa ganito niya. Mga yun mahal nga yun, pero pag nag-sale naman yun, bagsak presyo, ganun sa States. Sigurado yun, binibili niya yung mga sale lang, hindi niya yung binibili na full price. David Ilagan pa, panayang hingi nga dun sa mga nanay. Grabe. Tapos ito pa mga kaibigan, kayo Donna, kayo Inday Marie, mag-iingat kayo. Talagang pinoprovoke nyo si Sekyama na maglabas ng ebidensya Pag inilabas ni Sekyama yung video dun sa NBI kung saan nagsasalita si Francis Leo Marcos at kung saan dun yung mga folding bed, yung mga mga pinapatulog dun sa opisina, yan ang mga elements ng nung extortion. Diyan naganap yung extortion sa mga oras na yan. Kasi nung binabala sa jail at nung nakita natin yung binidyohan pa nila, di ba mga kaibigan, may kaso rin yun nasampahan na rin ng kaso yun So yun ang magiging mga ebidensya mga kaibigan. Yung extort talaga, hindi ko talaga maano yung extortion na yan. Talagang swak na swak ka talaga sa banga, Vic Lorenzo. Tignan natin kung paano mo didepensahan ang sarili mo ngayon sa korte kung ikaw naman ang masasakdal sa kasong extortion. Sigurado yan. Kaya ayusin ninyo ang pagsisilbi nyo sa taong bayan. Dito sa live ni Sekyama may mga complainant pa na mga lumalapit sa kanila na in-extort ninyo na handang lumabas at magbigay ng kanilang mga salaysay. Marami pa yan, marami pang lalabas dyan. Sa loob ng 12 taon, marami kayong na-extort na tao. Pag lumabas pa dyan yung mga Chinese, pag lumabas pa dyan yung mga Taiwanese, at hindi nyo mapabulaanan sa korte ang mga ibibintang sa inyo, siguradong masisentensyahan kayo. Ano pa ba yung update natin mga kaibigan? Yun lang, natatawa ko dun kay David Ilagan na meron siyang 7 words na puro mali-mali naman. Pati nga yung pag-i-English mo, David Ilagan mali-mali yung grammar. Yung mga grammar, yung mga yun ang sabi ni Sis Victoria kasi ako, personally ako, hindi ko naman naiintindihan kung paano gumamit ng mga tamang grammar. Yung mga kasi ako English Carabao lang ako. English Carabao lang ako kasi hindi talaga ako nag-aral ng high school, ng college. Hindi ako tumungtong ng college. Tumungtong ako ng college isang semester pero hindi ko natapos. Puro bulakbol lang ginawa ko kasi hindi ko kaya talaga, hindi kaya ng utak ko mag-aral. Kaya kung ano ako, yun lang ako, di ba? Wala ako pinagmamalaki. Wala rin ako maipagyayabang. Mahilig lang ako
Ang ipagmamayabang ko lang, mahilig ako sa ukay-ukay. Kaya kanina, nag-aano ko ng isa pang computer. Lalagay ko rito kasi pang play all ko yan eh. Naghahanap ako ng matatawad-tawadan ko ng ano, matatawaran ko. Kasi lanta ko na eh, oh. Aray ko. Ayan. Gagawin kong patungan, lalagay ko dito. Oh, lalagay ko dyan. Lalagay ko dyan. Oh, para may patungan na naman ako ng panibagong computer. Naghahanap ako ng mga bargain. Kasi gusto ko yung mga luma, yung mga matitibay na yung mga lumang computer, yung pwede mong isaksak ng 24 oras araw-araw. Walang patayan. So, gusto ko lang habaan ng konti para pag napi-play all natin eh mahaba rin yung kasi wala akong nakasalang ngayon eh. Kasi nag-graduate na yung monetize na yung channel nung isang tinulungan natin na sa Play All. So, ang dami pa rin tao dun kay Apolacay. Bukas ko to pakikinggan ng buo. Ayan si Andrew, kilala niyo ba ako sino? Oh, kasabay din yung live ni Sekiyama tsaka ni Apolacay. Kaya daw pala bumaba yung subscriber kasi yung mga inactive na mga subscriber inaalis yata ni YouTube, parang ganun. Pero okay lang yan. Ano, kakita nyo naman kahapon kung natapos nyo yung video ko, dinikit ko lahat yung mga ninja ko. Dami kong ninja, 50. Pero mo kung may magpapaplay all sa akin sa loob ng isang buwan, kung mga 3,000 lang yung kulang niya, tapos marami siyang video na mahahaba, yung mga silent LS, sandali lang yan, isang buwan kuha yan eh. Yung unang-una ko nga pinlay all eh, yung Allen Marie Saison eh, nagsimula lang kami 1,300 lang, hindi ko talaga tinigilan, paulit-ulit lang, basta lagi naka-play all 24/7, araw-araw yung hahaba ng LS nun. Nakuha namin kagad. Yan, laking pasalamat nung bata. Ito naman si Janet Martin, 1 linggo lang mahigit. Sabi ko sa kanya, Iha, huwag ka magkadala, si Lolo Miguel tutulungan kay Play All. Pinakita ko sa kanya, pinicturean ko kung saan siya naman naka-Play All. Isang computer, 4, 13. Tapos pera pa yung mga cellphone, dalawa-dalawang account yan bawat cellphone. Dalawa-dalawang account yung YouTube ko sa bawat cellphone. Kaya ubos-ubos yung mga SIM card ko na Kaya ngayon, di na ako makagawa dito ng account na makagawa ka lang isa sa Google lang, sa Play Store. Hindi naman kasi natin ginagamit na sa pang yung tawag dito, yung mga troll account. Hindi, pang Play All natin yan tulong natin doon sa mga small YouTuber na lalapit sa atin, nakulang na lang sila sa watch hour at yung ma-monetize na yung channel nila. Parking Boy, kung sakaling manunood ka Parking Boy, pag marami ka lang mga live stream na ginagawa, sabihin mo lang sa akin at ipi-play all naman kita para magamit mo na at makatulong sa'yo yung YouTube channel mo, di ba? Atin niya kasi si Parking Boy, kaya natin bigyan ng watch hour yan dito. Basta Parking Boy, kung mapapanood mo man ito o kung makakarating man sa'yo ito, damihan mo yung paggawa mo ng live stream. Kung maaari, habaan ng mga live stream, kahit na silent LS lang, gawin mo ng gawin. Tapos tutulungan kita sa watch hour. Siyempre sigurado makakalapit ka rin kila Macber. Pagtutulungan ka namin ni Macber para ma-monetize yung channel mo. Kasi hindi naman tayo katulad ni buti pa kasi Parking Boy nakakapag live stream. Kasi nga kung hindi nga dahil dito sa anxiety ko na nai-istanbul ako. Matanda na tayo. Lolo na. Lolo Miguel. Ang tawag sa akin ng mga nagpapa-play all,
Lolo Miguel. Kapi. Ay, thank you God. At medyo napangiti naman ako ng konti. Dahil dito sa dito sa pag-i-Espanyol at saka seven language ni ni Obarak. Kita niyo mga kaibigan, nag-swing yung mood ko. Nagsimula ako ng medyo malungkot. Tapos medyo napangiti ako ngayon. Salamat. Ano pa bang natin? Text yung Amazon kasi umorder yung anak ko ng yung camera pang home study kasi binawasan yata yung araw ng pagpasok nila sa school ng actual, yung iba yata gagawing online. Nasaan ka na Mr. 5 million? Natataranta na siguro to, baka ang ginagawa nito ni Mr. 5 million, wini-withdraw niya siguro yung mga pera niya, ini-imbak niya siguro yung mga pera niya, inaayos niya siguro yung mga illegally acquired money. Naku, talaga may kalalagyan ka, may complainan ka. Mayroon palang saka hindi basta-basta ilalabas ni Sekyama yung video na yan, at talagang yan. Kaya pala noon mga kaibigan, may nasabi na na isang underground IT na nagbanggit kay Sekyama na nung una pa lang gustong ma-hack yung Facebook ni Francis Leo Marcos. Nagsimula yata ang pricing is for 300,000 hanggang napunta ng 3.5 million pesos dun sa makakapag-hack ng Facebook. Mahirap yan mga kaibigan. Hindi nyo basta-basta mahahack ang Facebook mga kaibigan. Alam nyo naman yung security ng Facebook, lalo na ng Google. Matindi ang security niya mga kaibigan. Yung cyber security ng mga yan, matindi yan. Yung mga firewall na dadaanan dyan, yung mga hindi kayo uubra dyan. Ano pa ba? Ayan, nag-iba na naman yung mood ko. Na na naman ako. Stop ball na naman si Lolo Miguel. Ganun pa man, update lang tayo, tapos patuloy lang yung pagsuporta kay Francis Leo Marcos. Tapos kanina pala yung last part nung napakinggan ko, kasi matatapos na yung ship ko, yung si Freddy. Si Freddy pala mga kaibigan, isa pala din tong loyalista, talagang loyalista. So binibigay ni Freddy yung komento niya dun sa nangyayari na pagwatak ng mga loyalista dahil nagkaroon ng pro FLM at pro BBM and IME. So talagang malaking impact yung pananahimik nila, yung paglaban nila, yung pagkontra nila kay Francis Leo Marcos. Kasi mga kaibigan, ang totoong nangyari niyan sa kasaysayan ng Pilipinas, sa Facebook ay sa YouTube, ayon sa aking sariling pananaw, ayon sa aking sariling nakita, wala pang nakagawa yata ng katulad ng biglang paglobo ng pagdami ng subscriber ni Francis Leo Marcos in just few days and few weeks. Nakuha niya yung 1 million subscriber. Parang dun nagpanik ang mga hilaw. Yung personal kong opinion yun nagpanik yung mga hilaw na tayo yung YouTube natin na pinangangalagaan ilang dekada na pero hindi dumadami ng ganyan yung subscriber, samantalang itong si Francis Leo Marcos in a matter of days lang, weeks, pumalo ng 1 million subscribers mga kaibigan. So ibig sabihin nun, napakalakas ng karisma
ni Francis Leo Marcos. Napakalakas ng dating niya. Napakalakas ng dating niya sa taong bayan. Very easy Francis Leo Marcos achieve his subscribers because of his pure heart and because of his mantra of giving to the people. So yun na naging key, yung pagmimigay niya. Talagang pumutok talaga na parang atomic bomb. Francis Leo Marcos, 'di ba? Pumutok talaga. Kaya talaga sarap. Ang sarap talaga na ano. Kumbaga, hindi lang ako masyadong makapagsalita dahil nga sa anxiety ko. Saka yung hindi pa nabubunot yung tinik na nandirito sa dibdib ko. Talaga ramdam na ramdam ko pa rin hanggang sa mga oras na to yung sakit. Hindi nawawala yung sakit araw-araw kung dinadamayan si Francis Leo Marcos sa aking puso, sa aking isipan. At sumisigaw ako ng justice for Francis Leo Marcos because I really believe and I really love Francis Leo Marcos. I admire him the most. Walang makakatumbas, walang makakahigit na Marcos kay Francis Leo Marcos sa panahon na ito. Yan ang masasabi ko. Paulit-ulit kong sasabihin, Francis Leo Marcos is better than Bongbong Marcos and Amy Marcos. Sa achievements na lang, sa humanitarian na lang, sa kawang gawa na lang sa kapwa, Francis Leo Marcos, hindi nila kayang pantayan. So, talagang maapektuhan sila sa 2022 kung hindi magbabago, kung hindi nila mayu-unite ang mga loyalista. Sinong makikinabang nito? Sino ang tuwan-tuwa dito sa nangyayari na ito, mga kaibigan? Yung mga dilawan. Kaya hindi natin maintindihan, mga kaibigan, kung itong mga UTW na to ay napapaglaruan ng mga peke na loyalista at ng mga dilawan. So dilawan ngayon ng ang pumapalakpak sila kasi papasok na ang 2021. So ang pinaghahandaan na ngayon ng lahat ay ang 2022 election, presidential election. So manang Amy Marcos and BBM, kung may plano kayo sa 2022, gawan nyo ng paraan itong issue na to. Kung kailangan nyo ang FLM family, kung kailangan nyo ang INC support, alam nyo na kung ano yung dapat nyong gawin. Magsalita kayo in your own benefit. Politika na to, mga kaibigan. Yan ang masasabi ko. Malaki ang impact kung hindi nyo mapapag-isa ang FLM solid supporters at ang inyong mga loyalista, dahil kayo ang bumabanat kay FLM eh. Yung mga loyalista ninyo ang mga bumabanat kay FLM. Sa aking pakiwari ay ito'y utos ninyo to discredit the name Francis Leo Marcos to Norman Mangusin na pinipilit ninyo, which is Norman Mangusin is no more existing in Francis Leo Marcos because he's once Norman Mangusin. And yan yung anxiety, mga kaibigan. Ganyan yung yan yung panic attack. Pero nung kabataan ko, sana kaya ko magsalita ng dire-diretso, kaya ko makipagkwentuhan sa mga barkada ko, kaya ko makipag-inuman, kaya ko makipag-debatihan. Pero ngayon hindi ko na kaya yung mga gano'n dahil doon sa anxiety ko. Hindi ko na kaya nai-stopball ako. Kaya ito, therapy na rin ito. Kahit papano na gumagawa ako ng video ng YouTube, kasi parang therapy ko na rin to sa sarili ko, para nakakapagsalita rin ako. Ayan, tinan mo, meron akong nervyos. May nervyos dyan sa loob ng dibdib ko. Yan yung epekto ng anxiety.
general anxiety. Kaya pinano, ang lakas kong manigarilyo. So, ano pa ba? Yun nga, ang prayer ko, sana maging isa kayo, Francis Leo Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos, and Amy Marcos. Sana magkaisa kayo. Sana magsuportahan kayo bilang Marcos. Hindi makakadulot ng kabutihan kung patuloy niyong i-discredit si Francis Leo Marcos. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Meron at meron magsasalita sa angkan ng mga Marcos na papabor kay Francis Leo Marcos at magpapatotoo sa kanyang pagkatao. Kaya sinasabi ko may panahon pa kayo, 2020 pa lang, meron pang 2 buwan bago pumasok ang 2021. Meron pa kayong panahon para kumambyo. Kasi pag hindi nyo mapapag-isa, hindi nyo na makukuha ang suporta ng INC at ng FLM family. Huwag ninyong maliitin ang FLM family dahil kami ay solid. Kami ay may dignidad na pinangangalagaan. Kami ay may pagmamahal sa aming pandemic hero na si Francis Leo Marcos. O para sa inyo, maliit lang bilang namin. So, tingnan natin sa 2022 kung gaano kaliit yung bilang na inaakala ninyo sa FLM family. Andito kami sa social media. Ito ngayon ang baluarte namin ang social media. Dahil hindi nakikialam yung mga yung mga mainstream media. Kasi nila na bagsak na yung mga mainstream media. Pagdating sa issue ng Francis Leo Marcos, everybody go for update only in YouTube. Merong update. Dito lang nila nalalaman yung katotohanan, yung nangyayari kay Francis Leo Marcos, kung paano siya kinarakter assassinate ng mga loyalista ng mga hilaw. Kaya talagang nasasaktan ako. I'm deeply hurt. Yan, mabigat na yung ulo ko. Pero habaan ko pa rin ng konti itong video. Kasi para pag piniplay all ko, mapakilabangan ko rin yung watch hour nito. Diba? Kung darating yung araw na halimbawa makuha ko rin yung yung 4,000 watch hour, ano kaya gagawin ko? Siyempre nanonood na naman sa akin mga 20, 30, minsan 40, minsan 50. Yung panawagan ko lang kay Presidente Duterte, parang yun lang yata yung nakita ko sa YouTube studio na umabot ng 2,000 2,000 view kasi 35 seconds lang yun Siguro marami rin na nag-share noon. Okay lang. Kung ma-monetize pa yung channel ko, baka kumita ako ng mga $10, mga kaya $5 isang buwan, o di sa isang taon makakita rin ako ng $100. O di ba, katulog doon, makakabilid ng mga ukay-ukay. Kasi hindi naman ako naghahangad ng yung gaya nung kikita ako ng katulad ng kita nila Bunso, nila Sir Makmak, nila Sir Jojo, nila Ma'am Lisa, saka lahat nila Sir Kiaman, lahat ng mga malalaking mga vloggers. Dahil wala ako sa kalingkingan nila, kumbaga parang ingrown lang nila ako. Ganon lang ako. Diba? Pero at least kahit nagsasuffer ako ng anxiety, nakita nyo naman, gumagawa pa rin ako ng video. Diba? Kahit hindi ko na alam kung ano yung sasabihin ko, kahit hindi ko na alam kung ano yung itatopic ko, kahit paulit-ulit na lang yung nasasabi ko, at least kita mo, Lolo Miguel's channel. Sino ba makakaawat ng Lolo Miguel channel? Wala. Lolo Miguel's channel is belong to Francis Leo Marcos. Abiyag. Diba? Yan lang.
Nakita nyo sa akin ako, hindi ako nakikipagkwentuhan. Pag nasa trabaho ako, nakasuksok lang ako dun sa machine ko, dun lang ako. Trabaho lang ako ng trabaho. Pag break time, hindi ako nakikikumpul dun sa mga kumpulan ng mga tao. Lumalabas ako, dun ako sa sasakyan. Dun ako kumakain ako, dun ako naninigarilyo. Buong taon yan mga kaibigan. Kahit nag-i-snow, dun lang ako sa loob kasi nga, yung loner ako eh. Hindi ko nga akalain na magkakaasawa ako eh. Kasi tinanggap ko na sa sarili ko noon na na tatanda na lang ako na mag-isa na hindi na ako magkakaroon ng asawa. Kasi sabi ko nga, sa pamamaraan ko, hindi ko alam kung paano ako magkakaasawa. Pero sa pamamaraan ng Diyos, alam niya kung paano. Di ba? Tsaka yung paano makarating sa Canada, hindi ko rin alam kung paano makarating dito eh. Pero sinabi ko sa sarili ko, sa pamamaraan ng Diyos, alam niya kung paano ako makakarating dito. So nakarating ako dito sa pamamaraan ng Diyos. Di ba? Binigay niya sa akin yung butihing may bahay ko na mahal ko, na kahit minsan nag-aaway na kami, kahit minsan umiiyak na siya sa akin, na nahihirapan na siya. Siyempre magbantay nung anak namin. Ako halos madalas andito na ako sa loob ng kwarto. Halos magkasama lang kami pag mga malengke. At pag weekend, nandun ako sa kanila sa kwarto. Yakap-yakapin ko sila, lalaroin ko sila, pero hindi ko madalas magawa yun dahil nga dito sa anxiety ko. Dito lang ako, puro lang ako sigarilyo. Yan yung pinagdadaanan ko araw-araw, kaya hindi nyo ako nakikita na umaakyat doon sa mga live, sa mga buti pa nga si Parking Boy, nakakaakyat siya sa mga live eh. Kaya kanina nakita ko siya, kahapon ba yun, kanina naka-sidecar pa siya eh. Binili daw niya ng 2,000, nakakatuwa naman eh. Yung sabi niya, gusto niya ipapagawa niya yung kwarto niya eh. Gusto ko sana tumulong, kaso wala naman. Walang overtime, walang extra pera. Kulang pa yung kinikita ko sa isang linggo sa gastusin dito sa bahay. Kulang pa lahat, pambayad. Walang overtime, talagang mahirap. Palapat lang lahat. Napako na yung target ko, sana mabayaran ko sa loob ng 2 taon yung utang ko dun sa bangko. Napako na mga kaibigan. Napako na sa 5,000. Hindi ko na nadadagdagan ko pa minsan. Imbis na makapagbigay ako ng 50-50, hindi ko na kaya ngayon. Pasensya na, may personal din yung pero okay lang yan. Personal vlog, personal experience, what's happening to me, what is happening to our pandemic hero Francis Leo Marcos. Sa akin din, malaking bagay din, malaki rin yung naitulong ni Francis Leo Marcos eh. Nabuhayan din ako na dati hindi naman ako nanonood ng YouTube, hindi ako nanonood ng nakikinig lang ako ng mga aswang story. Yun lang yung ginagawa ko ng libangan. Tapos dyan sa pag nakahiga ako, maglalaro lang ako ng Subway Surfer palagi. Pero simula nung lumabas si Francis Leo Marcos, hindi ko na nagagawa lahat yun. Hindi na nga ako nakakapanood ng mga pelikula, ng mga puro Francis Leo Marcos na ang sinusubaybayan ko. Hindi na nga ako nakakanood ng ng mga balita eh. Nalalaman ko lang yung may bagyo pala sa atin, doon kila Sir Makmak lang, yung may nasunog dun sa Bacoor, Cavite. Malapit yata to doon kila kay Eliza D. Doon ko lang nabalitaan eh, kasi lahat ng oras ko nakatutok sa pakikinig kay Francis Leo Marcos. Lalo doon sa trabaho, nakasaksak lang yung headphone ko. Makikinig lang ako. At kung ano yung mapapakinggan ko naman dun, yun naman yung ikukwento-kwento ko dito sa sa channel ko. So, paabutin ko lang ng ng 1 oras ito, kahit alam ko naman na wala nang makakaabot pa dito. Wala namang makakapanood itong mga last part na to, kundi si Lolo Miguel din lang.
Pero ito lang masasabi ko mga kaibigan, na sa lahat na subscribe sa akin kay Lolo Miguel, maraming salamat po. Yung mga yung mga nag-subscribe sa akin na ayaw naman makita yung mga video ko, ano nyo na lang yung, huwag nyo naman i-unsubscribe, ano nyo lang, i-hide nyo na lang yung notification para di nyo nakikita ko si Lolo Miguel na naman, diba? Kasi yung typical view ko, nakikita ko dun sa sa YouTube studio, dati lang 1 minute lang, 2 minutes, ngayon nagiging na, yung iba 3 minutes, 4 minutes na nanonood. Okay, salamat sa inyo, lalo na doon kay kay sis Linda Cepeda, lagi nagko-comment doon sa ko. Shout out sa iyo, Ma'am Linda Cepeda. Minsan nanonood sa akin yun, nanonood siya ng mga video. Nakakatuwa rin kahit paano merong 1, 2, 3 nanonood na na nagko-comment. Pero ganoon lang, papakilala ko sa inyo, ako si Miguel Benedicto Cubelo. Tapos may package na anxiety, may package na paulit-ulit, may package na pabulol-bulol. Ganun lang. Yun ako di ba? Lolo Miguel is Lolo Miguel. Di ba? Okay na yun. At least purong natural, walang halong kemikal. Ika nga ni Alfa Romeo. Mr. 5 million, where are you? Yari ka dito, may kalalagyan ka dito. Excuse me. Si Kapitan Andrew Lopez. Parang ako, ano gawin na? Ay, boss, parang ako. Barangay Captain dito sa Sampalo. Barangay 1.5 ba yun? Basta yun na yun. Yan yung mga natulungan ni Boss FLM na nabigyan ko. Yes. So ayun, asa na si nanay? Nawala na talaga. Sinipa nung anak niya. Ayan na yun. Yan na siya. Kanina narinig ko. Okay. Nanay. Ayun. Message. May message. Victor Valle Lorenzo, ibalik mo yung pera na pambili ng bigas, 4.3 million pesos na kinuha mo kay Francis Leo Marcos. Good morning. Yari ka talaga, may kalalagyan ka talaga, Victor Lorenzo. Kailangan ipaliwanag mo yan ng maayos. Ako, yung ebidensya, merong ebidensya laban sa iyo, nakasampa na yan sa korte, at siguradong may kalalagyan ka dyan. Wala kang puwang, wala kang integrity to stay in the bureau. Wag mong dungisan ng bureau. Wag kang mang-extort sa mga biktima mo. Kawawa yung mga tao na nabibiktima ng extorting dyan sa cybercrime. Kasi may mga nagpapatunay, may mga alingaw-ngaw, may mga weaknesses, may mga tao nagsasalita. So sa YouTube, sa social media, alam namin na meron kang ginawang kabulastugan gamit ang iyong posisyon. Ayon yan sa nakakalap namin sa social media, at ayon yan sa aming paniniwala. At darating naman ang araw na malalantad pa at malalantad pa, at pagbabayaran mo. Kung ito'y mapapatunayan sa korte, pagbabayaran mo ito ng matindi. So, ano pa ba?
Oh, naka-ano na. Naka-post si Sekiyama. Sasha. Ito, friend ko rin to si Sasha eh. Sana sumabog mo, sumubik Lorenzo. Tabunan. Nilinis at isiwalat. Tabunan ng singaw. Ang dila at gilagit mo minuto, ikaw ang pag-uusapan dito, ibalik mo ang perang kinulimbat mo kay Francis. Pero, ito lang masasabi ko sa inyo, mga loyalista, huwag niyong ismulin ang bilang ng INC at ng FLM family combined at ang aming mga pamilya pa. Dahil lahat kami, kung nanaisin ni Francis Leo Marcos na pumasok sa politika sa 2022, lahat kaming FLM family, lahat kaming naging defender, lahat kaming naging believer ni Francis Leo Marcos ay voluntarily magiging campaign manager na. We will extend our efforts to help Francis Leo Marcos para mailuklok sa anumang posisyon na kanyang nanaisin, kung ito'y kanyang nanaisin o kung hindi man niya nanaisin na tumakbo sa 2022. Kung sino ang itataas ng kamay ni Francis Leo, kung sino yung itataas niyang kamay para sa 2022, ay hakot niya lahat ang INC at ang FLM family na mula sa INC. Yun lang ang masasabi ko. Hanggang doon na lang muna mga kaibigan. Bakit ko na idadawit ang INC? Kasi syempre, meron tayong mga supporters na galing sa INC. So, kaya ko sinasabi ang bilang nila. Di ba? Kasi ang paniniwala ng isang INC ay paniniwala rin ng halos lahat ng membro ng INC. Yan ang masasabi ko. Kaya Manang, kaya BBM, kami yung mga loyalista na napunta, na bumukod sa inyo at tumatayo para kay Francis Leo Marcos. Yung daddy ko nung araw kong nabubuhay pa, at ang mami ko nung araw ko nabubuhay pa. Ang mami ko noon nabigyan ng payong ni unang ginang Imelda Romualdez Marcos, yung kulay puti na payong. Ingat na ingat ni mami yun, mga kaibigan. Nandun lang yun sa cabinet niya, talaga nakatago yun. Sabi niya, bigay sa akin ito ni Imelda. Yun lang lagi niya sinasabi, bigay sa akin ni Imelda. Maliit na bata pa ako nun eh. Bata pa ako nun, siguro mga 8 years old o basta mga ganun. Kulay puti yung payong na yun. Galing daw kay Imelda Romualdez Marcos, makamarcos si mami ko eh. Mahal ni mami ko sila Marcos eh. Be patient tayo, mga ka-FLM supporter. Kaya ayun nga lang, patience, prayers, at tuloy ang laban ng FLM family hanggat hindi natin nakakamit ang hustisya para kay Francis Leo Marcos, ay tuloy-tuloy tayong lalaban. Ang hustisya ni Francis Leo Marcos ay hustisyang isinisigaw natin. Di ba mga kaibigan? Kung ano-ano pang iniimbento nilang kaso, kung ano-ano, ang dami nila mga kaibigan kasong ipinupukol kay Francis Leo Marcos. Kaya nga dumating sa kanya ang tulong. May nagpadala kay Attorney Abraham Espejo para tulungan si Francis Leo Marcos. Sa kabila nun, di ba, kaya hindi tumatanggap si Attorney Abraham Espejo ng pera dahil si Attorney Abraham Espejo ay sugo para ipagtanggol si Francis Leo Marcos. Diyan kayo matakot mga kaibigan. Diyan kayo matakot dun sa nagsugo kay Attorney Abraham Espejo to defend Francis Leo Marcos. Yan ang masasabi ko. Siguro ngayon naliwanagan na yan ni Francis Leo Marcos. Siyempre meron yan na client to lawyer talk. So may mga nasabi na rin si Attorney Abraham Espejo sa kanya. Kaya ngayon Francis Leo Marcos is standing with his lawyers, kay Attorney Abraham Espejo at sa pangunguna ni Attorney Caroche Vestido at ni Attorney Carmen Chua. So okay na okay yan mga kaibigan. Wala tayong anuhin dyan. Antay lang tayo at umiikot na ang gulong. So yan, 1 hour na yung video ni Lolo Miguel.
Doon sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel, maraming salamat po sa inyong lahat. FLM family, OFW, Pilipino, saan man sulok ng mundo tayo naroroon, tayo'y masisipag at tayo'y pagpalain ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Agbyag, long live, solid, Francis Leo Marcos. Bye.